We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maayong buntag kanatong tanan ug welcome sa GMA Regional TV Live adlawng Lunes na usab, December 11. Hapit na gyud ang Pasko mga kapuso no karong simanaha, wag tuon na ang mga Christmas parties and I guess murag karong simanaha na usab ang katapusang klase sa itong mga tinun-an before they go on a Christmas break. Good morning, partner Nick. Ay buntag, partner Mai. Good morning sa atong tanan nga mga kapuso dinhi sa Central ug diha sa Eastern Visayas. Maadjong adlaw ug maupayhan aga inyo tanan dida. Kumusta ang pagsugod sa bag-ong simana mga kapuso sa pagpanikay-sikay alang sa itong mga estudyante o sa mga trabahante diha, sa mga gustong magpakisayod, mga mamumuumay, ba't sigdagan sila pangutana karong taon-taon diha sa ilang pangimplyo, kining issue sa 13th month ug uban pa. Importante kayo makauban nato dakong official regional director sa Dole Region 7. Nindot yun na siya nga topic Nick, basta ingon arong panahon ano December mo gyud na ang pangutana ang kining 13th month pay because we believe nga napadyoy uban nga wala pa makadawat sa ilang 13th month pay hangtod karon. So kanang mga detalye niya na mga kapuso ato kanang pakisayran later on uban sa ato ang regional director sa Dole 7. Masig doon na pa yung mga pangutana sab sila may no kaning sa of course estado silang panarbaho doon na ba sila reklamo sa ilang mga amo may sila mga agawon sa angayang buhaton sa mga mamumuo mga kapuso og pangumustahon nato baguhay lang sa nagpahigayon ang Dole 7 ha og jobs fair sa ilang anibersaryo. So daghang na dawat na-hire. Dungan tunik na ato'y local nasay overseas. Kaya to nang pakisaran ubay-ubay gyud ron ang atong hisgutan mga kapuso. Busat tutok lang. Ug karon sugdan na nato ang morning newscast ug aniya na ang mga nagunang balita. Kapulisan sa Dakbayan sa Talisay sugod nang i-deploy alang sa mga Christmas-related activities sa Dakbayan sugod kagahapong adlaw. Kini aron nga magmalinaon ang pagsaulog sa Pasko. Ani ang report ni Femari Dumabo. Adunay grupo sa Talisay City Police ang gitagana alang sa mga kalihukan sa Pasko sa syudad. Kinanggitugan sa Hepe Police Lieutenant Colonel Wayne Magbanwa, himuon ang sunod-sunod nga Christmas tree lighting sa plaza sa Barangay Poblasyon o sa compound sa Talisay City Hall. We are ready na. We have already prepared our deployment for this Christmas season. So, we maximize our personnel. Dinhi sa plaza sa Barangay Poblasyon, musugat kanimo ang colorful kaayo nga decoration nga sagad shades of color pink ang makakuha gyud sa imong atensyon. Ilabi na kining giporma nga carousel ride ug ang mga naglupad nga susamag mga hot air balloons din sakay niini ang nagkadiyang cartoon characters. Makapalipay tan-awon di lang sa mga bata lakip na sa mga hamtong. Nauman na usab kining Christmas decoration dinhi sa Talisay City Hall. Din ang plaza niini ang susama gyud nga naaka sa Carnival. Tungod kay tema nila ning tuigang Christmas decoration sa Talisay City Government mao ang Carnival Magic in Talisay City. Domingo usab sugdan ang Christmas Trade Fair dinhi sa Poblasyon Park ug sa Talisay City Hall. Samtang dugang ni Magbanwa nga lahos na ang ilang deployment alang unya sa Misa de Gallo nga magsugod na usab sa sunod nga Sabado, Disyembre 16. Hangtod na usab sa pagsugat sa bagong tuig. Oba ni Cleofer Lumaya Gogrod Prado, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live. Dugang 5 pa ka mga barangay sa Mandaue City ang gitrabaho karon aron madeklara nga drug cleared samtang community-based drug rehab program gi-certify og ilhon sa Department of Health. Ani ang report. 13 sa 27 ka mga barangay sa Mandaue ang dunay drug-cleared status. Buot pasabot, nasubay og nailhan ang tanan nga mga drug surrenderers og nahatagan og intervention. Matud sa labaw, sa Mandaue City Substance Abuse Prevention Office, kunmak sapo, dugang 5 pa ka mga barangay ang giasikaso aron mapuno sa lista. Usa sa basihanan niini ang community-based drug rehab program sa mga warriors o drug surrenderers. Gipahibaw sa Maksapo, gikatakdang i-certify o ilhon sa DOH Central Visayas ang ilang programa sa syudad.
Kun mahinayon, kini ang unang LGU nga dunay CBDR program nga gi-endorso sa ahensya dinhi sa rehiyon. Aminado hinuon si Manzano nga base sa report sa mga otoridad, dunay natala nga bag-ong drug personalities sa pipila ka lugar sa syudad. Lakip na sab niini ang uban nga drug-cleared barangays. Nagpaabot sila nga mahatagan sa mga pangan niini aron sila sab mahimuan og intervention pinaagi sa community-based drug rehab program. Nico Sereno, GMA Regional TV Live. Nakatampo sab sa panudlanan sa Dakbayan sa Sugbo ang pagpahigayon sa night market. Sulod lang sa pipila ka buwan, nakakolekta na ang City Treasurer's Office og 1.6 million pesos gikan sa arkabala sa mga vendors. Dili permanente ang night market, diin magdepende lang usab sa panahon kung kusog ang dagsa sa mga tao sama sa Pasko ug Sinulog. Samtang gikatak da usab sa Cebu City ang kahayag sa Pasko sa Kulon ug mga adlaw December 12. Kini kabahin sa programa sa syudad sa pagpabati sa diwa sa Pasko. Upat ka mga armas ug mga pinakete sa gidudahang drogas ang bubalor sa 250,000 pesos na sakmit sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay. Nakumpiskar gini gikan sa upat ka mga dinakpan sa duha ka managlahi nga anti-drug operations sa may barangay Haklupan sa maong Dakbayan. Unang nasikop si Karil Bacarisas, 21 anyos, subject sa buy-bust operation ilang usa ka high-value individual. Nadakpan sab ang magwang niini nga si Jonel Bacarisas, 24 anyos, ug silingan nga si Rain Duguran, 28 anyos. Nasakmit gikan sa tulo ang 35 gramos sa gituhang shabu nga mobalor og 238,000 pesos. Mga armas usa ka kalibre 45, 22 nga revolver ug may mga bala. Ang subject sa operasyon nadakpan. Pipila ka tuig na ang milabay tungod gihapon sa illegal drugs. Bato ni Police Lieutenant Colonel Wayne Magbanwa, ang hepe sa Dakbayan, kay gisubay usab ang report kay gingong nalambigit sa gun for hire. Nasikop usab sila si Roberto Tabliga, 40 anyos, diya sa may barangay Haklupan. Nasakmit gikan kaniya ang 38 kalibre nga armas. Unom ka mga taong namatay sa Tennessee, USA, gumikan sa pagigo sa daotang panahon, ingon man sa pagkusukuso sa mga natalang buhawi. May resulta sa paggaguba sa mga infrastruktura ug sa kuryente ang maong kalamidad. Nakuhaan og video sa usa ka netizen ang pagkusukuso sa usa ka buhawi dito sa Madison diin naguba niini ang kuryente. Kapin sa 80,000 ka mga residente sa Tennessee ang naapektuhan sa pagkawala sa kuryente. Samtang sinasod sa Italy, tulo ka mga idaran nga tao ang namatay human nga nasunog ang usa ka tambalanan sa Tivoli. Laing patayng lawas ay naugkat sa mortuary sa San Giovanni Evangelista Hospital apan gituhan nga namatay kini sa wa pa niulbo ang kayo. Nigamit og hagdan ang fire brigade aron sa pagluwas sa 200 ka mga tao nga natanggong sud sa tambalanan. Padayon pang giimbestigar sa mga otoridad ang maong insidente. Mga kapuso, halos tibok nasod makasinati og init nga panahon karong adlaw. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, ubos usab ang tsansa nga uwanon ang Central ug Eastern Visayas, gawas na lang sa pipila ka mga dapit sa Cebu, Negros Oriental ug Leyte nga posibleng uwanon. Matod usab sa Pag-asa, mga localized thunderstorms uwan nga mugna gikan sa easterlies ang magpasulabi sa ubang bahin sa nasod. Gisugda na ang pagpangandam sa Sinulog 2024 sa may South Road Properties kun SRP. Gani gipangmuntar na ang mga puthaw nga gamiton isip bleachers nga kalingkuran sa mga tao sa rota sa Grand Parade dapit sa Karasada. Samtang nagpadayon pa usab ang pagtrabaho karon sa dapit kundi ipahigayon ang Grand Showdown sa Sinulog.
Hinuon sementado man ang grand stage nga sayawan sa mga contingents. Gibungkal na ang dapit nga agian sa mga float alang sa pagsemento ni ini ug gihawanan usab ang dapit. Apan sayo ni ini mipadayag Cebu Governor Gwen Garcia sa iyang sugyot nga ibalik lang sa naandan nga rota sa Osmeña Boulevard o sa Cebu City Sports Center ang Sinulog Grand Parade. Wala pa'y pamahayag ni ini si Mayor Mike Rama. Apan una nang gipadayag sa mayor nga sa SRP gyud ang venue sa Sinulog 2024. 15 ka mga barangay sa dakpen sa Lapu-Lapu nga nakakuha og taas nga vaccination rate sa ilang mga iro ug iring gipasidunggan sa lokal nga kagamhanan. Naguna kanila ang barangay Kauhagan nga nakakuha og 45.6%. Gisundan kini sa barangay Poblasyon, Ibo, Marigondon, Pahak, Kalawisan, Babag, Look, Bangkal, Pusok, Agos, Suba, Basbas, Basak, Santa Rosa ug Paho. Mato ni Dr. Janice Tugonon, City Vet sa Lapu-Lapu City, nga magsilbi usab kini nga hagit sa ubang mga barangay patasan pa ang vaccination rate sa ilang mga iro ug iring aron makabot gayud ang tinguha sa dakbayan nga rabies-free sa tuig 2023. Gihingos ganusab sa City Vet ang kampanya alang sa responsible pet ownership. Mato ni Dr. Tugonon nga 35 ka mga ulo sa mga iro ug iring sa Animal Disease Diagnostic Lab nga gidar karong tuiga 17 niini ang nagpositibo sa rabies. Ang atong importante diha nga once nga mahibaw-an nato nga ang area asa to nga positive area, we do immediate surveillance and do actions in partners with atong City Health. So mauna nga natoy mapaakan ato dayon i-forward sa City Health for their assessment unya matagaan dayon sila og unsay mga shots. Mga programa sa GMA Network ug sa GMA Regional TV lakip sa gipasidunggan atol sa Anak TV Awards 2023. Detalye sa report ni Mark Reggie Abelia. Gipasidunggan ang 24 oras isip household favorite programs ubos sa television category sa Anak TV Awards. Gidawat kini nila Senior Vice President sa GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, ug Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle Seva. This amplify kasi our role, especially our GMA Integrated News, hindi lang sa mga local communities but sa bansa natin, that we have to deliver responsibly the news sa pagtutulungan ng lahat ng ating platforms mula sa TV News, Manila, regional TV, radio, and digital news. Nagagawa natin to lahat. So again, maraming salamat sa Anak TV Awards for giving us this recognition. Gawa sa 24 oras, gipasidunggan usab ang pipila ka mga programa sa GMA Regional TV o Anak TV Sale Awards ubos sa Television Category 2023 sama sa GMA Regional TV News, GMA Regional TV Balitang Bicolandia, GMA Regional TV Early Edition, GMA Regional TV 1 Mindanao, Halaberada GMA Live Special Coverage, Balitang Southern Tagalog, Kadayawan 2022, the GMA Special Live Coverage, Mornings with GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, Pit Senior, the GMA Regional TV Special Live Coverage, GMA Regional TV 1 Western Visayas, Limitless o Game On. Aniya ang laing mga programa sa GMA Network nga lakip sa mga gila sa Anak TV Awards. Giila usab nga makabata stars male television category sila multimedia star Alden Richards, Alin Ansay, Drew Arellano, Michael V, Black Rider star ug unang hirit co-host Matteo Godicelli ug Pulang Araw star David Licauco. Napili usab sa makabata stars female television category sila Abot Kamay ang Pangarap star Jillian Ward, Sofia Pablo, Pulang Araw star Barbie Forteza, Asia's Limitless star Julian San Jose ug Bea Alonzo. Gipasidunggan usab og Anak TV Special Tribute si 24 oras anchor ug veteranong journalist nga si Mike Enriquez, isip labing unang Anak TV Hall of Famer. 7 years successive, siya po ay binoto ng taong bayan. Inikot po namin Pilipinas asking them, who do you think deserve to be your role model? At very proud siya na meron siyang Anak TV Seal na award because sabi niya, every time ako ay nasa radio o sa TV, naalaala ko, I owe it
to the children. I owe it to the next generation. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggiabella. GMA Regional TV Live. Star for all seasons nga si Vilma Santos Recto og iconic drama king nga si Christopher De Leon nibisita sa Subo. Kini aron ipaambit sa mga kapusong bisdak ang ilang sugilanon nga naguluhan og When I Met You in Tokyo, diin sila ang nagunang mga bituon sa Naasoyng Lilas. Kauban nila sila si Lynn Cruz, Kakay Bautista ug John Gabriel. Ang When I Met You in Tokyo gimugna alang sa mga Once Upon a Time young at heart nga nagpakita sa gugma nga walay gipili nga edad sa mga Pinoy na nanimpad abroad o mga OFW. Kini na ang ika-26 nga movie together ni Vilma ug ni Boyet diin si Boyet usab ang Associate Director sa Star for All Seasons. Official entry ang When I Met You sa Metro Manila Film Festival nga ipasundayag sa umaabot Disyembre 25. Muritiro na isip Chief Executive Officer sa Kapuso Network si Attorney Felipe Gozon ug mupuli kaniya si Gilberto Duavit Jr. Gipahibaw kana ni Attorney Gozon atol sa iyang adlaw nga natawhan ani ang report. Ang GMA Network giila karon isip nag-una, labing dako mas gisaligan ug most awarded multimedia network sa nasod. Nahimo kini posible ubos ni GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon. Atol sa pagsaulog sa ika-84th ka adlaw natawhan, nagkatapok ang mga kabanay, higala o katrabaho ni Gozon. Gi-anunsyo ni Gozon human ang kapinduha ka dekada nga muritero na siya isip Chief Executive Officer sa GMA Network. The GMA Board of Directors has approved my retirement as Chief Executive Officer effective December 31, 2023. But I will still continue as Chairman Advisor and Chairman of the Programming Committee. Mulingkod isip bagong CEO sa Kapuso Network ang kasamtangang GMA President ug Chief Operating Officer nga si Gilberto R. Duavit Jr. Mulingkod usab isip bagong Executive Committee Chairman si Joel Marcelo G. Jimenez. Sa speech ni Gozon, gipasalamatan niya ang Ginoo sa mga grasya nga iyang nadawat, ilabi na siyang asawa nga si Tessie Gozon. I particularly thank the Lord for Tessie, a good wife given to me by God, who, after going steady with me for 11 years and being married with me for 54 years and 6 months, I can truly say is the love of my life. Sa birthday toast nga gipangunahan sa iyang anak nga si Attorney Philip Gozon, gisaluduhan o gidaig niya ang iyang amahan. At the workplace, FLG is well known for being a strict chairman and chief executive who demands perfection. Having him as a boss can be quite intimidating and extremely rewarding. There is, however, one trait that stands out with my dad, and that is integrity. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggiabella. GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Welcome back mga kapuso sa GMA Regional TV Live karong buntaga. Daghan siguro kayo mga pangutana kabayan sa inyong panarbaho, pang-empleyo mga kapuso o sa uban pang mga issue sa trabahoan. Atong makauban karon Regional Director sa Dole Region 7, Director Lilia Estiliore. Maayong buntag ug welcome sa programa, Director, og salamat sa pagsanong sa mong imbitasyon. Merry Christmas, Sir Nick and Miss Mai, and sa tanan nato nga mga suki din ha sa atong GMA Regional TV Live. Salamat kayo, RD, for joining us this morning. First up, RD, kumusta kuno employment or unemployment rate nato diri sa Region 7 karon? Yes, naglipay ta labi na sa atong latest nga job fair nga nahitabo atong December 8. We have 44% nga hired on the spot out of
there were 54 hired out of 135 registered applicants. No? And compared to last year, nga 8% ato ang unemployment rate, karon sa Region 7, we only have 5.2% unemployment rate. Wow, so mas migamay ang ato ang walay trabaho. No? So daghan ni saka ang ato nga naay mga trabaho. Okay. Pero kini RD, is this specific nga kining mga trabaho? Di ba lang ni seasonal or regular gini siya nga mga employment or seasonal appeal na ana? Nagbalik naman na siya no since September. Nagbalik na siya sa back to normal na ta. So dili lang siya seasonal kundi balik na gid siya sa normal. Okay, maka-notice mo gud mi RD labi na imo partner may sa Lapu-Lapu sa MEPS usay ba ni mga locators nga kana matag karon unya makabalita ta nga nag-close sila kay mobalhin ko na og laing location so ni mga maapektuhan nga mga trabahante. Yes. Naa sa tinuoy na apektuhan labi na sa garment industry, no? And subo na palandungon pero naatay gipanghatag pod nga mga programa like livelihood programs no nga diin maka-propose sila sa ato ang nga opisina kung unsay ilahang gustong mahibawaan sa TESDA, skills training o tanan nga mga negosyo nila beauty parlor, karinderya o unsa pa. RD, basta December, usag yun sa mga init nga hisgutanan kining 13th month pay. So RD, kisa may makadawat og 13th month pay? Is this limited only to regular employees or pwede sa ba ni ang mga job order employees, contractual employees, mga talents? Okay. Basta nakatrabaho kag usa ka buwan lang, entitled na ang tanan regardless of employment status, temporary, bisag unsa pa imong ngalan, dili ka regular, entitled jud ta og 13-month pay. Proportionate, no? So kung 1 month lang imong trabaho, divided by 12, kung unsay basic salary divided by 12 the whole year, so mo na ato ang 13-month pay. Bonus madawat. At kanus may deadline nga dapat mahatag na sa empleyado RD? December 24 ang deadline, no? Pero kung mahimo mahatag na dayon karon kay pista sa Amos Guadalupe ugma. Daghang pamaliton, mangumpra pa mamalit pang regalo RD, di ba? Yes, daghang Christmas parties. Pwede mo reklamo ang mga empleyado ana RD kung in kaso di gyud sila kadawat, pwede sila mo dangop sa inyong buhatan? Yes. After December 24 og dili gyud sila makadawat, pwede na silang makareklamo sa among opisina. So unsay paagi ana RD because we heard there are some nga diri na sa January na dawat ang ilahang 13th month pay. Yes, no. Unfortunately, nay uban gyud nga mga naglisod nga kompanya nga Enero na, uban gali dili cash ang ihatag, no? Sa atong balaod cash jud ang ihatag, dili mga produkto. Nay uban nga namaligag bugas ra sa ihatag nga tagaag equivalent nga presyo, dili na mahimo cash ang ihatag. RD, akong balikan tong sa 13th month pay. Kay murag sa katong previous press con, na-mention to nimo ang computation sa kining 13th month pay. Unsa gyud saktong computation ana? Included ba ang overtime or basic lang yun ang computation? Very good. Yes, very good question. Ang ato nga overtime pay is based on the basic salary earned. So that also goes to the overtime work, no? Kung 12 oras imong trabaho, 12 oras imong basic. Ang overtime is 25%. Why labot ang 25%? Pero ang 12 oras nga basic pay, appeal yun na siya. No? Kaya naiuban nga few companies nga 8 oras ra gyud ang basic. No nya 12 oras ang trabaho, di makalimtan ang basic component of the overtime pay. Speaking of overtime, RD, dunay uban nga mo reklamo, especially over the weekend, RD, nagpa-phone in, may mga questions, nagpa-send social media. Usa ko na sa reklamo sa uban nga matrabahante, RD, kanang di gyud mo hatag og overtime ilang mga amo. RD, unsa may angayang buhaton sa mga empleyado ana? So muduol sila sa among buhatan, no, natay online pod nga single entry approach. No, so nasa tong website. So mo register ta didto kung para ma-online then tawagan mo namo og ang inyong kompanya. No, we start with the SENA or single entry approach. Kung gahi ra gihapon atong inspeksyonon, then it's controverted to a case.
RD, nagyoy laing gipadangat diri nga question online. Pwede ba kuno makadawat og overtime pay katong mga dili regular employees like contractual employees, talent, usay kuan ana? Yes. Actually, ang tanan nato nga mga entitlement nga naa diha sa labor code regardless of employment status. No, tanan overtime, holiday, tanan. So entitled gyud bisan pa og dili regular. RD, I understand walain ko kanang October 1 this year nagsugod ta sa atong bag-o nga wage order, di ba, implementation napun-an sa katong atong increase of 33 per day. Kumusta na inyong observation? Kumusta ang inyong monitoring sa mga companies? Nituman ba sa bag-o nga minimum wage atong mga empleyado, ang mga kompanya? So far, we have found na there are about 25% no, sa ato nga na inspection nga wala pa nakatuman sa ato nga minimum wage, no, and we give them after inspection 20 days to comply. So after 20 days ug dili gyud ka comply, mahimo na siya nga kaso. So nanay pending case ang kompanya. Kung agency ka, walay rason, no, nga ang principal automatic yun na siya nga momento sa contract rate sa agency. Alright. So mo na ni RD 468, I remember 458 mo na atong minimum wage karon per day for class A ha, I mean mga kapuso. Class A meaning metro city. RD. So kung ingon ani RD overtime unya ka nang ang complaints mo sa uban or more ang kabalaka sa uban RD kay murag umureklamo sila basig initan sila sa trabaho. Yeah. Og ginay concern. Mo action gyapon ta og anonymous letter. Alright. No, nakita na nato nga hadlok tinuod ta labi na kinanglan kay ta sa trabaho. Mo action mi bisag anonymous letter. Okay. Importante lang nga naay address sa kompanya. Alright. Kung mahimo ang ngalan pod sa manager or sa tag-iya aron amo mabisita. Daghan-daghan pag yutag ikapangutanan Nick, no? But gamay ang ato ang oras. So RD, finally unsa imuhang mensahe adto sa tanan nato mga kapuso? Ako lang ang magpasalamat sa Albinas mga companies that are very generous. Many of them are very generous. Daghang labaw pa sa 13-month pay hatag. O sa GMA, sa akong mga guwapo o guwapa direct na host. Thank you kayo RD for joining us this morning. Daghang mga na-clarify ng mga pangutana sa itong mga kapuso. Thank you so much mga kapuso. Director Lilia Esiliore sa Dole Region 7. Mubalik pa mga kapuso, GMA Regional TV Live. Tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Mga kapuso, puno sa musika, musugat sa atong kabuntagon din sa atong programa kay makauban nato ang sugbuanong batanong musikero nga mohalad og awit kanato. Siya si Keith Human, usa ka singer-songwriter, multi-instrumentalist ug producer. Ubay-ubay nga makanta nga tatak bisdak ang iyang napagawas ug napaminaw sa mga Bisaya. It's only night and I lost my patience. Out of my window I see the street. Do wanna drink just hard drugs for me. My friend he calls me, said I'm coming. The night is silhouettes, all unspoken sin. Pass me Partner Nick, gawa sa gugma sa musika, advocate usab siya sa human rights, youth development. Pinagi siyang musika, buot niyang madasig ang mga kabatanunan nga manginlabot sa problema sa katilingban. Busa ayaw si Piapa sa pagtanaw ug mga adlaw mga kapuso sa alas 8 sa buntag dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Ug mga kapuso, aduna na usab kami ikadalit kaninyo gikan sa Deuteronomy chapter 14 verses 28 to 29. The Lord blesses our work so that we may share its fruits with others. Samtang makita ninyo kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, o i-click ang subscribe button alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Ako niyong kapuso, Luan Merondina. Buta mong pasalamatan atong tanan ni mga kapuso lain-laing bahin sa Pilipinas, lakip na makapuso nato abroad. Doon kay sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Live, kinatibuk ang puwersa alang sa mas na komisyon sa mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Ako si Nico Sereno.
14 days to go. Pasko na. Happy Monday. Happy Monday, mga kapuso. Ikaw ang aking sandata.